Meron na pong kasagutan si Congressman Ace Barbers dito nga sa grupo ng mga DDS vloggers na nagsampa ng kuno ay patong-patong na libel case laban sa kanya. Laban kay Congressman. Una, wala naman daw siyang pinangalanan. Totoo na invited itong mga ito. Karamihan dyan mga DDS vloggers. Sila kasi yung pasikat sa social media. Sila kasi yung pansin na pansin sa social media. Alam niyo naman ang mga kababayan natin ngayon, pag mga negatibo ang nakapost sa kanilang mga platform, mas kapansin-pansin. Yung mga nasa social media na inspiring, ang kanilang mga content, hindi naman masyadong pansinin yun eh. Mas kapansin-pansin ngayon, yung mga nasa social media na gumagawa ng kabulastugan at panggagago sa ating bansa. Hindi ba dahil dyan, kaya napansin itong grupo na ito? Itong mga DDS vloggers na ito? Totoo na wala talagang pinangalanan doon sa sinasabing narco vloggers at mga vloggers nga na may koneksyon sa mga pogo, sa mga illegal na pogo. Makakasuhan nga ba? Uusad ba yung kaso na yan? Laban kay Congressman Ace Barbers? Nako, mukhang malabo. Sabi ni Barbers, Congressman Barbers, I always abide by the constitutional provision on free speech and expression. But this cannot and should not be used as a license to besmirch people's reputation and throw expletives on their subjects, concoct false or fake narratives and propaganda lines. Kasi ako naniniwala, malala po talaga yung fake news na kinonkok, pinagtagpi-tagpi, inimbento na itong mga DDS laban sa mga kongresista. Lalo na po doon sa TRICOM o doon sa Quadcom rather, na nag-imbestiga nga ng POGO, nag-imbestiga ng mga fake news vloggers, sana. Malala po talaga. Pero ito yung masaklap dyan eh. And I firmly believe that they are not doing it for free. Yun yung masaklap. May tao sa likod. May nagbabayad sa kanila. Ang saad dito ni Congressman Barbers. Hindi ito ginagawa nyo dahil meron kayong prinsipyo na ipinaglalaban. Ginagawa nyo to dahil ito ay trabaho nyo. Katulad ng madalas kong sabihin, etong mga ganitong klase, yung iba dyan, mga lawyers. Pero bakit kayo nasadlak sa ganitong klase ng trabaho? Trabaho na magpakalat ng kasinungalingan at magpagamit sa mga politiko. Ang lala. Ang ibig sabihin niyan kasi, ang totoo niyan, kulang kayo sa dunong. Hindi nyo kayang makipagsabayan sa kung anumang propesyon ang pinili nyo. Bigo kayo. Kaya eto ngayon, kapit kayo sa patalim. Di ba? Malinaw dito na gusto nilang gamitin ang mga korte na puder o panangga sa kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan at paninirang puri ng mga tao na kontra o hindi umaayon sa kanilang mga politikal na adhikain. Medyo tama, pero sa tingin ko hindi lang ito political adhikain itong mga ito eh. Sa tingin ko talaga naging trabaho na nila yan eh. At ang pinaka-bottom line dito, yung sinasabi nga na you are not doing it for free. Malaki ang bayad sa inyo, kaya kayo nagkakaganyan. Kaya kayo matatapang, malalakas ang loob dahil may sinasandalan itong mga ito. Ang saste kasi, paano kung unti-unting mabuwal yung sinasandalan nyo? Meron ba kayong sariling yung pundasyon para kayo ay patuloy na tumayo at ipaglaban yung sinasabi nyong tapang? Dahil kung tapang-tapangan lang kayo ngayon, hindi yan tatagal.